Ang ebanghelyo sa araw na ito, Martes, 5 ng Nobyembre, ay hango kay San Lucas. Isa sa mga kasalo ni Jesus ang nagsabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Pagkatapos sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, ni isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang reflection ngayong araw ay galing kay Brother Arnold Aviles ng PDCC. Excuses, excuses, excuses. Naalala ko minsan noong ako'y naanyayahang magbigay ng talk sa isa sa mga prayer groups na community na kinabibilangan ko. Alam ko medyo matraffic ang papunta sa prayer group na iyon. Habang pinag-iisipan ko ang imbitasyon, nagdesisyon akong tumanggi kasi may kaunting problema ang makina ng sasakyan ko. Baka magka-problema pa ako sa gitna ng trapiko. Naisip ko rin na medyo malayo at meron pa akong gagawin na konektado sa aking trabaho. Sumagi rin sa isip ko na baka sa oras na ito ay pwede naman na ako magpahinga dahil after office hours ang paanyaya. Nagkaroon ako ng excuses. Sa Ebanghelyo, may isang mayamang nag-anyaya ng marami sa kanyang hapunan. Ngunit ang mga inanyayahan ay nagbigay ng mga dahilan o excuses upang hindi makapunta. Ang mga dahilan nila ay tila mahalaga at totoo. Ngunit sa huli, pinili nila ang kanilang sariling mga interes kaysa makibahagi sa hapunan. On a personal note, ang pagtanggi ng mga inaanyayahan ay nagsasalamin ng aking sariling mga karanasan o pag-uugali. Madalas akong nagbibigay ng mga dahilan upang maiwasan ang paglilingkod sa Diyos. Maaaring ito ay dahil sa aking trabaho, pamilya, o mga personal na interes. Ngunit tulad ng sa kwento, ang mga bagay na aking itinuturing na mahalaga ay hindi palaging ang pinakamahalaga. Meron ka bang paanyaya upang maglingkod, makatulong, at mapagbigay ng inspirasyon sa iba? Ano ang tugon mo? Yes na yes ba? O marami ka ring excuses? Manalangin tayo. Lord, grant me the grace to say yes to your call to serve constantly. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.